Kung mayroong hindi inililihim sa akin si Mama, yun na yung galit niya sa inyo. Marahil yun din ang isang dahilan kung bakit ako naririto. Gusto kong malaman kung bakit galit siya sa inyo. Itinuwid niya ang paningin sa kanyang apo. I can't answer that. Ako man ay hindi sigurado sa dahilan ng galit niya sa akin. Pagkailan niya. Alam niyang hindi pa doon ang tamang panahon para ihain niya dito ang katotohanan. Wala pa siyang sapat na lakas ng loob para magtapat dito. It seems na ikaw ang sinisisi ni Mama sa pagkamatay ni Tita Edwina. But after all those years, hindi niya sinabi sa akin kung paano namatay si Tita. Sasabihin ko sa inyo ang lahat na gusto mong malaman, Catriel. Subalit hinihiling ko na sana'y huwag mo kong madaliin sa ipagtatapat sa iyo ang ilang mga bagay na curious ka. Willing po akong maghintay, Mama Ambrosia. 20 years na ako naghihintay at hindi ako babalik sa Amerika hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na nangyari sa nakalipas na siyang naging dahilan ng paglisa namin ni Mama dito sa Santa Fe. Maraming salamat, Catriel. Ani at niyakap niya ito. Tungkol naman kay Carla, kapatid siya ni Craig. Kapatid? Nasan ho siya? Anong ibig sabihin ni Vincent na wala na si Carla? She died years ago. Marahan itong tumangu-tango. Pero bakit tila malaki yata ang galit ni Craig kay Vincent? Anong kaugnayan ni Vincent kay Carla? Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Magkasintahan sina Carla at Vincent at mahigpit yung tinututulan ni Craig dahil may masamang bisyo si Vincent. Babaero kasi ito at may kumakalat pang balita na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Kung gayon, si Vincent palang may galit kay Craig dahil nagawa nitong ihiwalay ang kapatid nito sa kanya. Umiling siya. Alam ko, hindi ako dapat na nagsasabi nito sa'yo. Subalit ipapaalam ko na rin sa yung istorya nilang tatlo. Upang sa gayon ay maunawaan mo si Craig kapag nag-init ang ulo niya at nawawala siya mood kapag nakakaharap niya si Vincent. Ani at huminga na muna ng malalim bago siya nagsimulang magkwento. Hindi sa isang sakit o sa isang aksidente namatay si Carla. She was murdered. At hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ng mga otoridad kung sinong tunay na kriminal. Pero meron na silang prime suspect na naging pagkamatay ni Carla. Pagtatapat ng kanyang abuela. Sino ho? Tanong ni Catriel dito at kitang-kita niyang pag-aatubili nitong sagutin ang tanong niya. Walang iba kundi si Craig mismo. Napaawang ang mga labi niya. But how? She couldn't believe na magagawang pumatay ni Craig. Idagdag pang sarili nitong kapatid si Carla. Well, dahil lamang sa mga katagang binitawan niya sa kanyang kapatid sa harap ng maraming tao bago mangyari ang pagpaslang kay Carla. Tumayo ito't saglit na sumagap ng hangin. Nasabi ko na sa'yo na tutol si Craig sa pakikipagrelasyon ni Carla kay Vincent at minsan ay sinundan ni Craig sa isang party ang kapatid dahil nalaman niyang naroroon din ang nobyo nito. At sa isang kwarto ng bahay na pinagdarausan ng kasiyahan, nakita niyang dalawa. Sa galit ay kinaladkad niya si Carla pababa. Carla was so stubborn at sa gitna ng party nagtalo silang magkapatid. Ipinagtanggol ni Carla si Vincent. Ani ay handa naman daw siyang pakasalan ng nobyo. Ano man ang mangyari sa kanila. At yun ang ayaw ni Craig, ang mapangasawa ng kapatid niya si Vincent. Kaya sinabi niya kay Carla na para na rin itong magpapakamatay kung mapangasawang nobyo nito. At sinabi pa ni Craig na siya na lamang ang papatay sa kapatid kung magpupumilit pa si Carla sa pakikipagrelasyon kay Vincent. That's ridiculous. Dahil lang doon ay si Craig nang idiniin nila sa kaso ni Carla. Umiling ang kanyang abuela. Hindi lang yun ang naging basehan ng mga pulisya kung bakit si Craig ang kanilang prime suspect. Isa na doon ang sulat na iniwan ni Carla sa kwarto ni Craig. Nang gabing makikipagtanan sana ito kay Vincent, ngunit hindi na nga nagkitang magnobyo dahil pinatay na si Carla sa pamamagitan ng paglason dito. Ang hinala ng mga pulis, nahuli ni Craig ang kapatid ng gabing ilagay nitong sulat sa kwarto niya. Marahil daw ay nauwi sa mainit na pagtatalong usapan ng magkapatid at nauwi yan sa pagpatay ni Craig kay Carla. Naikorap-korap niyang mga mata. It sounds weird. How about Vincent? Hindi man lang ba ito inimbestigahan? Paano kung nagkita na palang dalawa bago mapatay si Carla? Inimbestigahan na rin nila si Vincent. Subalit ng mga oras na pinatay si Carla ay nasa Maynila ito. Sa isang hotel sila magkikita ni Carla. At nang umagang madiskubre ang bangkay ni Carla, ay pinuntahan nilang mga Alcaraz. Mismo ang mga investigador pang nakatanggap ng tawag ni Vincent mula sa Maynila. Maraming naging witness si Vincent na magsasabing nasa Maynila nga ito nang mangyari ang krimen kaya inalis ito sa listahan ng mga suspect. What happened to Craig then? Ilang buwan nang lumipas ay na-acquit si Craig sa naturang kaso.
Subalit nakabinbin sa ere ang kaso ni Carla at hanggang ngayon ay wala pa silang ibang suspect na pinagdududahan. Good thing, hindi gaanong malakas ang naging ebidensya ng mga pulis kay Craig. Nawalan siya ng kibusan na laman. Inisip niyang sa kabila ng nangyari kay Craig ay nanatili itong matatag. Ngayon niya naunawaan kung bakit pinapaiwas siya dito kay Vincent. Ngunit isang katanungan ang nabuo sa isip niya. Bakit siya pinoprotektahan ni Craig tulad ng ginawa nito noon kay Carla? Nagkibit na lamang siya ng mga balikat. Hindi na lamang siya mag-iisip ng dahilan. Mahirap na, baka magkamali lang siya. She's so beautiful, ani Craig habang pinagmamasdan ang larawan ni Catriel na ibinigay sa kanya ng lola nito nang sunduin niya ang dalaga sa airport. Nasa ganun siyang pagmumuni-muni nang tumunog ang telepono. Hello? Kaagad niya sagot doon. Kuya Craig? Kumunot ang noon niya ng pagkarinig sa tinig na yun ng isang babae sa kabilang linya. Maylin? Si Maylin nga ito, Kuya Craig. Natatandaan mo pa ba ako? Hindi niya ito maaring makalimutan dahil ito ang best friend ni Carla. Of course, but wait, where have you been? Bakit ngayon ka lang napatawag? Alam mo na bang nangyari kay Carla? Kahit kasi nung nakaburol pang kanyang kapatid ay hindi man lamang ito nagpakita doon. Narinig niyang parang umiiyak ito. Yeah, si Carla nga ang dahilan kung bakit matagal akong nawala. Pero ngayon, kailangan ko nang magsalita. Malakas ang pakiramdam ko, may nanganganib na namang buhay. You must protect her, Kuya Craig. Naguguluhang ipinilig niya ang kanyang ulot nilipat sa kabilang teng ang receiver. Tila nabibingi siya sa mga sinasabi nito. Calm down, Maylin. Hindi kita maintindihan. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Magkita tayo sa isang lugar at kung maaari, gusto ko magsama ka ng isang pulis or abogado upang magpatibay sa salaysay ko. Malaki ang kinalaman nito sa pagkamatay ni Carla at maaaring makatulong sa pagtukoy sa kriminal. But why, Maylin? Bakit ngayon mo lang ito gagawin? Bakit napakatagal mong nanahimik gayong alam mong ako ang pinaghihinalaan nila? I'm sorry. Hanggang ngayon pa rin naman ay atubili pa rin ako magsalita. Ngunit hindi ko kayang tiisin ang konsensya ko sa tuwing may isip kung may nanganganib na namang buhay. You said I must protect her. Sinong tinutukoy mo? Maylin. Si Catriel Garcia San Diego. Nabalitaan kung bumalik na ritong apo ni Doña Ambrosia. Kuya Craig, malaki ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Carla. Paanong? Magkita tayo bukas. Doon, lahat sasabihin ko sa'yo. I have to go. Saan tayo maaaring makita? Ilang saglit siyang nag-isip, nabanggit niya ang mga lugar na pinili nito ang isang hindi mataong lugar. Hiniling din itong kung maaari sama na rin daw niya si Catriel. Nang maibaba ni Craig ang telepono, ay mabilis niyang hinagilap ang telephone number ni Philip Serrano. Naging kaklase niya ito noong high school. Sa Maynila na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Na maghiwalay ang mga magulang nila, sinama siya ng kanyang ina sa Maynila at naiwan naman si Carla sa kanilang ama na nakatira sa Santa Fe. Bumalik lamang siya nang pumanaw ang kanilang ama at tuluyan namang nakapag-asawang muli ang kanilang ina na ngayon ay nasa ibang bansa na. Criminal lawyer si Philip at kasalukuyang investigador ng pulisyang Santa Fe at ito lamang ang maaari niyang mapagkatiwalaan sa lahat ng sasabihin ni Maylin bukas. Sa police station niya na nakontak ang kaibigan, simple lang ang sinabi niya rito. Makipagkita siya kay Maylin at kailangan nilang tulong nito na sinang-ayunan naman nito kaagad. Kinabukasan, tulad ng napagkasunduan ay dumating sa eksaktong oras sina Craig at Catriel sa lugar ng tipanan nila ni Maylin. Wala pa doon ang babae at maging si Philip. 10 minutong lumipas ay natanaw na ni Craig ang sasakyan ng kanyang kaibigan. Sorry pare, nagkaroon kasi ng problema itong sasakyan kaya nahuli ako ng dating. It's okay Philip, wala pa rin naman si Maylin. Pare-pareho silang nakatayo sa gitna ng lumang minahang iyon. Madalang ang mga taong naliligaw doon kaya doon nila napagkasunduan ni Maylin na magkita. Pinakilala niya si Catriel sa kanyang kaibigan at habang naghihintay sila sa pagdating ni Maylin ay nagkwentuhan sila. Ipinasya niyang sabihin na sa dalagang tungkol sa kay Carla. Ngunit ipinagtapat nitong alam na nito yon dahil sinabi na raw dito ng abuela nito. Ipinahayag din niya ritong dating manliligaw ni Carla si Philip at noon pa man ay very vocal ang lalaki sa pagsasabi kay Craig na malaking gusto nito sa kanyang kapatid. At kung may iba pang nagnanais na malutas ang kaso ng kanyang kapatid ay si Philip yon. Naagaw ang atensyon ni Catriel sa isang bagay na nakalapag sa lupa. Bahagya itong kuminang ng tamaan ng sikat ng araw. Curious, nilapitan niya yon. At isang ID bracelet ang kanyang nakita.
What is wrong, Catriel? Tanong ni Craig at nilapitan siya nito. Nang magtaas siya ng paningin, ay nakita niyang nakatutok ang mga mata nito sa hawak-hawak niya. I found it here, Anya. Patuloy na sinusuri ang naturang pulseras. Mabilis tong kinuha mula sa kanya at sa kanilang pagkabiglay na pamura to. Dam, kumuyom ang mga palad nito. Bakit? Bumuka sa mukha nila ni Philip ang kaba. Parang nahuhulaan na niya kung sinong nagmamay-ari nun. Bracelet to ni Maylin, si wallet ni Craig. Otomatiko ring inabot ni Philip ang naturang alahas at nakita niyang naka-engrave ang pangalan ng babae sa pulseras. Shit, I know na sa panganib sa mga oras na ito ang buhay ni Maylin. Hell, damn that killer. Naunahan niya tayong makipagkita kay Maylin. Craig, nabahala siya na makita niya itong napasuntok sa lupa. Stop it, Craig. Don't blame yourself. Kung yun ang nararamdaman mo ngayon. Pinigyan niyang kamao nitong may bahid na ng dugo. Pinalakas niyang loob nito kahit siya sa sarili nakakaramdam din ng panganib. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiwari niya ay nakamasid sa kanyang killer ni Carla at ang bumihag din kay Maylin. Kanina nangyayaan siya ni Craig at ipagtapat na makikipagkita ito sa best friend ng kapatid nito ay hindi siya tumanggi. Kahit lihim siyang nagtatanong kung bakit nais pa siya nitong isama, gayon sa pagkakaalam niya, wala siyang nalalaman tungkol sa kapatid nito. No, Catriel, I have to stop that killer. Kailangan ko iligtas si Maylin sa kamay niya. Walang kinalaman dito si Maylin and I need to know kung bakit pati ikaw ay nanganganib sa killer na yon. Napaawang ang mga labi niya. Totoong ikinabigla niyang sinabi nito. Anong kinalaman dito ni Miss San Diego? Tanong ni Philip na tila hindi na nakatiis na hindi sumabad. Tanging si Maylin lang ang makakasagot sa tanong na yan, Philip. At mabibigo tayong malaman yon kung nasa kamay na siya ng walang hiyang yon. Galit na sabi ni Craig. Nang lisanin nilang lugar na yon ay nangako si Philip kay Craig na magsasagawa ng sariling investigasyon ukol sa pagkawala ni Maylin. Habang daan, walang umiimik ni isa sa kanila. Misteryosong naging pagkamatay ni Carla, yun ang paniniwala ng mga tao at pulisya. Pero ikaw, higit mong kilalang yung kapatid Craig. Kahit minsan ba'y wala kang pinaghihinalaan kung sinong maaring gumawa nun? I mean, baka may nakagalit si Carla o kaya naman ikaw na nais na gumanti lang sa'yo. Tanong ni Catriel dito, ngunit sunod-sunod lamang itong umiling. How I wish na nagkaroon na lang sana ako ng matinding kaaway para at least may tao akong dapat imbestigahan. But damn it, wala akong ibang mapaghihinalaan. At gayon din kay Carla, wala siyang mga kaibigan na nakaaway at wala siyang manliligaw na binasted at nagtanim sa kanya ng galit. How about Philip? Masugid siya kung manligaw sa kay Carla. Hindi kaya. Napaawang ang labi niya sa naisip. You told me na walang ibang nakakaalam sa pakipagkita natin kay Maylin kundi si Philip lang. So paano matatagpuan ng killer na yun si Maylin sa minahan gayong matapos ang nangyari kay Carla ay hindi nito nakita pa sa Santa Fe? Hindi magagawa ni Philip ang mag-ahas sa akin at kahit malaki ang paghahanga niya kay Carla ay tanggap niyang desisyon ng kapatid ko na si Vincent ang mahal nito. Habang sinasabi nito yon, ay iba pa rin ang damdaming nababasa niya sa mga mata nito. Hindi lang ito maamin sa kanyang nagkamali ito ng pagtitiwala kay Philip. Mahigpit ang pagkakahawak ni Craig sa manibela habang 2 taong nasa isip niya. Naging 2 tao ang lihim na obserbahan niya upang matukoy kung sino talaga ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kahit walang kahina-hinalang ginagawa si Vincent, at kahit inalis ang pangalan nito sa listahan ng mga suspects, ay lihim pa rin niya itong minamatyagan. Pagkuway napating siya kay Catriel na nasa tabi niya. Malaking palaisipan pa rin sa kanya kung anong kinalaman nito sa mga nangyayari ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutukoy ang may kagagawa ng lahat ng ito, pangako niya sa sarili. Pagdating sa Hacienda Garcia, ay naabutan ni na Craig at Catriel na may bisita si Ambrosia. Iha, I thought mamaya pa kayo makakabalik. Mabilis tong tumayo upang salubungin siya. Sinadya naman niyang tumingin kay Craig na nakatayo sa kanyang likuran. Nagtaka siya sa emosyong nababasa sa mukha nito. Kanina habang pabalik sila sa hacienda, ay pormal ang anyo nito halatang nasa malalim na pag-iisip. Ngunit ngayon ay tila anumang oras ay handa itong manakal ng tao. Is there something wrong, Craig? Hindi niya napigil ang tanong dito. Catriel, naririto nga pala sina Daniel at Vincent. Remember them? Noon lamang niya napagtuunan ng hustong mga bisita ng kanyang abuela. Pagbaling naman niya kay Craig ay napansin niyang pagbabago ng mood nito. Yes, Mara Ambrosia. Pagkuway na patingin siya sa babaeng bisita nito na tansya niya ay nasa 45 ng edad.
Kahit nakaupo ito, ay maaari niyang matanaw ito. Halata sa mukha nitong meron tong lahing Kastila. Dahil sa tangos ng ilong at maitim na balat, tama ngang sinabi sa akin ni Vincent, napakaganda ng anak ni Cassandra. Ngunit kung mabubuhay lang iyong tiyahin, tsak na kayo makapagkakamalang mag-ina. At hindi rin maikakailang pagiging mag-ina niyo ni Ninang Ambrosia, ani Daniela. Napangiti lang siya sa sinabi nito. Okupadong utak niya, masyado siyang nababahala kay Craig. Baka kasi hindi nito mapigilan ng sarili at masugod nito si Vincent. Kahit wala itong sinasabi, ay alam niyang isa si Vincent sa pinaghihinalaan nitong dumukot kay Maylene. Kung tama ngang hinala ni Craig sa lalaki ay tsak na ito rin ang pumatay kay Carla. Yun ang naisip niya kahit wala naman siyang makitang dahilan ni Vincent para patayin ng nobya nitong nakikipagtanan sana dito ng gabing iyon. Excuse us for a while. Aniya nang mapatingin siya sa kamao ni Craig. Nasugatan kasi si Craig kaya bumalik kami kagad dito. Kailangang malinis ang kanyang sugat. Bumakas ang pagtataka sa mukha ng tatlo pagkakita sa kamay ng binata. Napangiwi si Craig na idampi ni Catriel ang bulak na binasa ng alkohol sa kamay nitong may sugat. Siguro naman madadala ka ng makipagsuntukan sa lupa ha, Craig? Aniya na makita niyang nakangiwi nitong mukha. Nope, nakakatanggal kasi ng sakit ang magandang nurse. Ganon, nakuha mo pang magbiro dyan. Tinan mo nga yung kamao mo na mamagana. Nilalagyan na niya ng betadine ang sugat nito ng seryosong magsalita si Craig. Baliwala sa akin ang masaktan, Catriel, lalo na sa pagpuprotekta sa'yo. Pinigil niya ang sariling magtanong kung bakit. Inilagay niya sa utak na kaya siya nito pinoprotektahan ay dahil sa sinabi ni Maylene. Salamat, feeling ko tuloy ako si Whitney Houston dahil may bodyguard din akong tulad ni Kevin Costner. Maiksing tawa lang ang pinakawala nito. Muli itong sumeryoso, lalo na magkatinginan sila. Hindi ako papayag na malapitan ka ng mga taong nagbabanta sa'yo, Catriel. Nobody can hurt you. Hanggang naririto ako. I promise you that. Kulang na lamang iliteral na pumalakpak ang mga tenga niya sa katuwaan at sa sobrang kilig. Kung ano man ang dahilan ni Craig sa mga binitawan nitong pangako sa kanya, ay ayaw na niyang isipin pa. Lalabas pa tayo dito? Magpapakita ka pa ba kina Vincent sa ibaba? Tanong niya upang pawiin ang katahimikan sa pagitan nila. Tiimbagang itong umiling. I'm not sure kung mapipigil ko pang sarili ko kay Vincent. Sa likod na ako daraan. I understand. Isipin pa lang niyang mawawala sa tabi niya pansamantala si Craig ay namimiss na niya ito kaagad. What's happening to you, Catriel? Lihim niyang kastigo sa sarili sa inaakto niya. But wait, paano kung magtanong si Mama Ambrosia? Well, I know, maunawaan niyang pag-alis mo nang hindi nagpapaalam sa kanya dahil alam niya si Vincent ang dahilan. Pero paano kung tanungin niya ako kung saan mo nakuha ang sugat mo sa kamay? Please, Catriel, wala ka anumang sasabihin sa kanya sa nangyari kanina. Lalo na tungkol kay Maylene at sa sinabi niya tungkol sa iyo. We are not really sure sa sinabi ni Maylene hanggat hindi natin siya nakakausap. Napatitig siya rito. What if may nalalaman si Mama Ambrosia dito? Ang ibig ko sabihin, baka alam niyang kasagutan. Bumuntong hininga ito. What if she doesn't know anything? We just upset her. The only thing we have to do is to find Maylene. Siya lang ang makakasagot ng lahat. Ikaw ang bahala. I have to go. Tsak na hinintay ka na ng lola mo sa ibaba. Sa maliit na hagdanan, patungo sa kusina ito dumaan. Samantalang siya'y sa mahaba at matarik na hagdanan dumaan patungo naman sa kinaroroonan ng kanyang abuela. Natagpuan niyang hindi pa rin umaalis si Daniel at Vincent at halatang hinihintay ang pagbabalik niya. Hindi alintana ni Craig at Catriel na kanina pa pala sila pinagmamasdan ng isang nilalang. Dami yung Catriel. Hindi kita bibigyan ng magandang dahilan para magtagal dito sa hacienda. Not even with Craig. In fact, I'll give you reasons para hindi na tumungtong pa sa bahay na to. It's been so long since last visited you, Ninang Ambrosia. So I hope makadalaw ka sa tahanan namin. Nakangiting uwi ka ni Daniela. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa mukha ni Catriel at syempre pa, aasahan kong isasama mo si Catriel sa muli mong pagbisita sa amin. Tsak na ikakatawa ni Donato at Dimitri ang makitang muli ang iyong apo. Of course, pati na rin si Daddy. Sabad ni Vincent. Kaswal namang sumagot ang lola niya kahit nahalata niyang ibig na nitong pahindian ang paanyayan na mag-ina. Well, try our best, Daniela. Marami kasi kaming planong gawin ni Catriel sa maikling pagbabakasyon niya dito sa Santa Fe. I hope you don't mind kung dadalawin ko dito si Catriel. Hiningin permiso ni Vincent sa kanyang abuela. I think you should ask my granddaughter Vincent. Siyang makakapagdesisyon sa bagay na yan.
Tumingin naman sa kanyang binata. I don't mind, pagbibigay niya. Unfair naman kasi kung pagbabawalan niya itong tumuntong sa bahay ng kanyang abuela nang hindi lamang sa mga naririnig niya tungkol sa klase ng pagkatao nito. Nang makaalis ang mag-ina ay mabilis nang pumasok sa kabahayan ang kanyang abuela. Pakiwari niya noon lamang ito nakahinga ng maluwag. Masama ho ba ang pakiramdam niyo, Mama Ambrosia? Nag-aalalang tanong niya dito. Wala iha, napapagod lang ako. Magpapahinga na muna ako. Sige ho, magmula nang dumating sila ni Craig ay kanina pa niya napapansing balisa ito. Siya nga pala, tungkol sa sinabi ni Vincent na pagdalaw niya sa'yo. Gusto ko sanang ipaalam mo sa akin kung naririto siya sa bahay. Nagtaka siya at hindi naman yun nalingid dito. Don't get me wrong, Catriel. Gusto ko lang makatiyak na ligtas ka. Kahit nakaligtas siya sa pagiging suspect sa pagkamatay ni Carla, ay may pagdududa pa rin ako sa pagkatao niya. I can trust you with Craig, but not with him. I understand you, Mama, and thank you. Nakangiti naman niyang tugon dito.